Gamit po ito sa ano sa ah, mga sabon. Ginagamit po ito sa mga oil, kumbaga po yung mga candle, yung mga scented candles. Yung oil po noon, dito po galing sa lavender. Dito po sa atin, may dalawang klase ng lavender. Meron pong namumulaklak dito. Ito po, hindi po ito namumulaklak eh. Ay, hindi pa namumulaklak. Meron pong variety na hindi namumulaklak. Meron pong namumulaklak. Ito po yung hindi namumulaklak. Amoy po nyo. Sarap po ng amoy. Kung sa pagkain po, hindi po pwede. Hindi po ito, hindi po pwedeng gawing tea, hindi po pwedeng ano. Pang ano lang po talaga, pang paamoy lang po sa inyo. Pero yung pong oil nito, pang ano lang po, pang aromatherapy, pang relax. Yan po. Ito po ang ginagamit. Oh, ito po. Ito po, rosemary. Yan po ang ginagamit sa mga steak. Yan po yung pag mag-i-stay kayo. Kaya ano, lalagyan po nyo yan. Kaya nga lang po, ang rosemary po, pag dito po sa lowland, hindi po basta-basta nabubuhay. Ang ano lang po nito, kailangan i-acclimatize rin po nyo sa lowland. Ito po, hindi pa po ako sure kung na-acclimatize na ito sa lowland. Ito po, sa akin po ito eh. Sa akin galing. Sigurado po ako, kahit itanim po nyo sa labas, buhay na po yan. Ito po, medyo ano po, kahit na maulan na yan, hindi na yung mamamatay. Pero pag ito po, maaari pa. Kailangan anuhin po, yung pong pag-acclimatize naman po ng halaman, lahat po ng halaman, hindi naman po talaga pong kailangan dumadaan po siya sa acclimatization. Kumbaga po, lalo na po yung mga nursery na hindi hina-hardening yung kanilang halaman. Ang hardening po kasi, ibig sabihin yung dinalagay na sa arawan, yung nadadaan na po sa stress. Sa amin po kasi, yan, katulad po ng electric pa na yan, nagaganyan po. Isang part na po yan ng hardening. Galawin po nyo ng galawin yan, isang part po ng hardening. Dapat po ang mga halaman nyo, sanay sa ganyan. Apo, sa gumagalaw. Pag hindi po kasi pag hindi po isa sanay sa ganyan, maaari po pag lumipat siya ng ibang lugar, may stress na po siya, maaari pa mamamatay. Yan po. Ito po, marami pong gamit ang mostly po ito sa culinary. Culinary po ang gamit nito. At saka, ang ano lang po talaga nito is kung paano nyo i-acclimatize dito sa lowland. Ang ano po niyan, ang ginagawa ko po, medyo matagal po ang proseso. Kailangan makagawa po kayo ng one whole cycle para sigurado masabi ninyo na na-acclimatize nyo na yung isang ang ibig ko sabihin, one whole cycle po, 1 year talaga po na ninyong naalagaan na hindi namatay. Ito po, ang rosemary po, lumalaki po siya ng ganyang kalaki. Lumalaki po talaga siya, parang bush po talaga siya. Kaya nga lang po, nasa sa inyo na po yan. Ang nakita ko pong malaking ganito sa simbahan po ng Calle Ruega sa Tagaytay. Ang lalaki po, nakatanim lang po sa lupa. Ang dami. Yun po ang medyo makikita nyong nakatanim sa lupa lang na ganito. Bihira po ang makakita nakatanim sa lupa. Gamit po yan sa kadalasan sa manok, sa mga pantanggal po ng lansa. Yun naman pong citronella, kung titingnan po nyo parang ganito rin. Mas malaki lang po siya. Ayun naman po, para sa lamok. Kaya wag po kayong dati po, sinubukan ko ilagay sa loob ng
ng tilapia yung citronella, mabango. Hindi namin makain yung tilapia. Nung tumawag sa akin yung kaibigan ko, doktor pa naman. Hello Ramil, kumusta ka? Okay naman, magkasama lang kami. Bakit? Wala ka nararamdaman? Wala naman, bakit? Lason pala ang daw, yung po, citronella. Pag hindi ka naman mamamatay. Pero magiging DC ka daw. Sabi ko, nabasa ko. Huwag ka na ulit magluluto na. Sabi sa akin, sige. Kaya po, minsan po kasi sa palengke, may makikita kayo, hindi nila alam, binibenta nila, yung citronella, sinasabi nila, tanglad. Sabi ko, kailangan alamin po ninyo yung laging yung amoy. Kasi magkakamali lalo na po kung hindi nyo alam na kasi yung dito po, medyo maitim po yun eh. Nagpo-purple yung kaya pusha yung kulay nung nung citronella.